advokasya natin sa kapayapaan para maalis din naman sila sa masamang bisyo tulad ng droga. Isa rin sa ating advokasya yung peace and order. Magpapatuloy po yung ating laban sa droga. Magpapatuloy yung laban natin, laban sa mapanirang ideolohiya na si PPNP. Ipagpapatuloy ko po yan sapagkat yan ang advokasya ko kahit noong ako ay wala pa dito sa larangan ng politika nito. Sa akin pong itinayong seminary, ako ang chairman dyan, naglaan ako ng 3 oras bawat araw sa laban kasamang bayan upang ating pamayanan ay maliwanagan sa mga deception o panlilinlang ng komunistang ideolohiya itong napakarami ng namatay sa loob ng 50 taon. Ganon din karami ang namatay, mga 50,000 na ang patay. Wala man lang crime against humanity ang ginawa dyan. Tingnan niyo ang ating Pangulo, 8 years, 43 ang nakusa sa kanya. Crime against humanity na. Yan po ay injustice. Yung walang pagkawalang hustisya, asikasuhin po natin yan. Yung freedom of religion, pagka tututukan mo po yan. Yung separation of church and state, ayusin natin yan. At ang hustisya, ibibigay natin dyan sa larangang yan. Sapagkat ako'y, ang aking congregation at ako ay nakatikim na po ng injustice. Meron ninyo, nilapastanan ang aming compound, nilapastanan ng bahay sa bahay. Wala naman silang matugid na katuwiran upang pumasok at lapastanan ng mga banal na dato tulad nito. Kaya ipaglalaban ko ang religious freedom. Puprotektahan ko ang lahat ng mga relihiyon basta't pagkilala sa Diyos at mayroong kapahayanan sa relihiyon. Ipagtatanggol ko anuman ang inyong relihiyon ay hindi pwedeng gawin ang ginawa sa Kingdom of Jesus Christ na paglapastanan, pag-abuso ng gobyerno o ng pamahalaan. Isa po yan sa mga drive natin. Ngayon, ako po ay bukasya rin ng kalinisan ng kapaligiran. Ilulunsad po ang Greening and Beautification Project. Kabilang ng pagtatanim ng puno, mga bulaklak, pagpapakalat ng mga buto at bulaklak upang mapalakas ang biodiversity. Sasagawa ko ang National Cleanliness Drive na mag-i-empleo sa mga walang trabahong Pilipino upang panatilihin ang kalinisan sa buong bansa. Susulong din natin ang turismo. Ang proposal na Tourism Connectivity and Enhancement Act upang lumikha ng isang modernong network ng transportasyon kabilang ang sistema ng bullet train at kalsada na nag-ugnay sa mga pangunahing sentro ng turismo. At yan ay i-apply natin sa buong Pilipinas, lalo-lalo na sa napag-iwanan na isla ng Mindanao na tinatawag nilang Sub-Saharan Mindanao. Hindi na po maging Sub-Saharan ito sapagkat ito ay magkakaroon ng modernong transportasyon, lalo na mga train systems natin na siya magbibigay ng mobilization sa ating pamayanan at ng kanilang mga produkto. At nakalitali na po lahat yan. Hindi mo lang pwedeng sabihin lahat dito. Ito lang mga headings na sinasabi ko para sa inyo. Pagkatapos, ang kapakinabangan ng mga OFWs natin. Lilikha ko ng OFW Retirement Security Act na magtatatag ng isang mandatory pensyon na may kontribusyon ng gobyerno at ang employer. Isusunod ko rin ang tinatawag na Retirement Savings Program, RSP, kung saan magkakaroon ng tax incentives ang mga OFWs katulad ng tax reductions para sa kanilang kontribusyon at tax benefits on withdrawals. Pagsasabatas ng mandatory pagtalaga ng legal at medical attaches sa bawat konsulado o diplomatikong post upang may kaagapay ang ating mga OFW sa panahon ng kagipitan at pangangailangan medikal o legal.
Yan ang aking mga iingan lamang sa mga advokasya ko.